No, so ang aliwalas ng lugar na to, kahit kasagsagan ng araw, dahil alauna impunto ng hapon ngayon, ng tanghali pala, katautong pa yung yung armored talagang ramdam mo talaga yung Pasko rito. Sobrang hangin. Ayan, may pakulukulog kidlat ay ulan. Ayan, pagdating ng Bicol, may mga ulan-ulan daw na panakanakang ulan. Ayan, pakalat-kalat lang po ang mga aso rito. Maraming aso, kulay puti, black. Ayan. So, malilibang ka talaga sa iyong biyahe. Mapapansin rin natin yung mga biyaheros natin, medyo marami-rami na. Pero dito sa lugar na to, kaya nga kami sa bypass dumaan para maiwasan namin yung mismong bayan ng Candelaria, Quezon Province. Kanan. Alright, so binalikan ko na naman si Ton. Naglock na naman yung kanyang disc brake sa harapan. Kailangan na ito palitan ng caliper. Baka may bato May pamunas ka? Pamunas Ton. Basahan. Tiis-tiis lang munang walang preno. Palitan natin caliper para sure. Kasi pag pina-repair mo na naman lang to, delikado na to. Tinanggalan nyo ng tornilyo? Ito nagtanggal yan? Ha? Ito nagtanggal. Di ko pa tinatanggalan yan. Yan? Oo. Ibig sabihin, hindi yan ano. Hindi kirabi. Di niya na ibalik yung tornilyo. May nabalik yan. Oo, nalaglag. Baka di nahigpitan. Baka di nahigpitan. Ay, hindi ko pa lang tinitingnan kanina. Hindi ko pa lang tinitingnan kanina. Tumagilid yung caliper niya, no? Baka di nahigpitan yun, nalaglag. Kaya, baka nagano dito. Kumagat na naman. Labas mo muna Ton yung gulong, Ton. Hindi magano. Hindi. Hawakan nyo di yung natornilyuhan Ton. Lost thread data. Balik mo na muna gulong. May kwan yan, spacer. Yan. Dalawa? Hindi. Isa lang. Tis-tis ka mo lang munang kuhan. May shop naman doon sa unahan. Meron doon? Dahan-dahan lang kasi baka masanay kang may preno ang harapan mo. Hindi. Hindi talagang ano. Di original, kaya delikado tayong di makahanap ng kuhan. Meron? Mga shop na lang pag may kuhan. Magasgas na Tumama talaga yumuko. Dito tumama Yumuko siya. Dahil talaga yon dun sa tornilyo niya. Hindi na tayo nabalikan na ikabit. Kuhan yun, di nahigpitan. So kung baka nakalimutan lang yun nahigpitan o lost thread talaga yun, yan yung tornilyo ang naging sanhi pala nun. Kaya
Nag-lock dun sa parang bulaklak ng disc. Nag-lock siya. Ngayon maghahanap kami ng shop na kung uobra pa na palitan ng tornilyo yon o gagawan ng thread yun, kasi kuwan na siya, parang loose thread na siya. Oras pa naman natin, sumasabay din, init ulan. Wag mo nang sabit doon, baka pumatak pa yung kwan dyan, masira pa yung kwan mo yan, ipitin mo na lang yan. Pero kung mura lang to ng caliper, para sure palitan mo yun. Tara, para di mapalya. Buti dito sa may lubak na to hindi kayo matulin. Buti nga, nagprino ko bigla nag-rock. Buti di mo nabitawan, di gumanon. Pagtunog, Yun na yun, sumabit na yun dun sa bulaklak. bigla to kami pala. Oo. Buti nag-freewheeling pa. Tumukod nga sa may bulaklak na yun, lost thread talaga yun. Pero kung magawa ng paraan yun, matridan sana. Grabe. Daan-daan lang foot brake lang gamit o baka pagbaba ng paa mo wala kang preno. Yung ibababa mo lang na paa, yung kabila, yung kaliwa. Daan-daan lang. Yung tornilyo ang naging dahilan nun nalaglag. Kanina kasi boss nag-lock kasi to sa may tiyaong ata yun, nag-lock siya, pinalitan siya ng pad. Ngayon siguro nakalimutan na, di ko alam kung na-loose thread siya o nakalimutan lang lagyan ng isang tornilyo. Ngayon nag-lock na naman dyan, tumama dito yung caliper. Asan yung caliper? Sira na. Kung kaya pa pong, kung may caliper po kayo, wala po. Pero kung malagyan ng nut lang na kung kakagat pa, o kaya weldingan na lang kung di kakagat, kaya po kaya yun? Hindi kaya. Ilabas mo yung caliper. Tumama po siya dito kasi yumuko siya. Buti na lang mabagal sila. Di ko pa po sigurado. Tinanggal na lang namin. Weldingan po kaya ng nut sa gilid. Kaya po kaya yon para matridan siya. Weldingan ng nut? Opo. Wala naman po atang sasabitan kasi open naman siya. Hindi ka masira. Wala sira. Hindi ko alam kung ano sa. Wala naman. Ayan po yung kapitan. Check po natin kung kaya pa siyang matreat na magkaroon ng, kung kakainin pa siya ng tornilyo. Papalitan ko lang ng bearing itong isang ito. Sige pa. Ayan. So anong lugar na to, bossing? Gumaka Quezon. Gumaka na pala to. Gumaka Quezon na pala to. Ayan, buti na lang bukas pa to si bossing. Ayan, swerte mo ton pag hindi lost thread yan. Pag lost thread yan, yari. Pag lost thread, habaan natin yung thread. Habaan po yung thread. Hindi, naiigpitan. Baka hindi lang talaga naigpitan. Nakakalimutan siyang higpitan. Ayos na. Kasi kanina nangyari, wala talaga yung tornilyo sa ibabaw, mga idol. Kaya kung nag-lock man yan dahil na naman sa band brake, di sana kumagat yan sa gilid. Nakita namin yung damage na sa ibabaw ng bulaklak, nasa ibabaw nitong disc. Ayan may mga gas-gas siya, tumama talaga siya. Ano, masakit pa bro? Anditin, kinakabahan na yun. Pakiramdaman mo lagi to ng preno mo ton sa unahan. Hindi, alangan man na iurong pa natin to. Nangangalahati na tayo. Nasaan yung tornilyo nito? Hindi, ayan nasa loob. Allen wrench.
Ayan o, nasa Gumaca, Quezon na kami. Kawawa na si Click. Ayan. Para ng kalabaw. Ano? May nakuha si Bossing manok. Kaya pala pinahuli. Hindi ko nga makuha yung isa. Ayan boss, gala, mga gala yan. Manok niya, hindi na napalik. Manok. Sabi sa akin, Bossing. uwi mo na. Gumagala kanina na balik. Tama lang talaga yun sa kanya. Ayan yung matuto. Sayang yung isa. Sa sumugtog, di ko na lang. Sabi ni Karen, huwag mo daw iwanan si Bato na. Wag daw iiwan si Ton, sabi ng asawa. Okay. Boss, anong pangalan po ba ng shop mo, boss? Wala pa nga eh. Wala pa dahil dyan kami ang pinakauna natang customer ni Bossing ditong naligaw. Dito sa anong kwanto, boss? Barangay Rosario. Ayan. Anong pangalan niya, sir? Jojo Santos. Jojo, ayan. Salamat po. Vlogger po ako. Salamat po. Motovlog po. Apa. Thank you po. Kahit pa paano natulungan kami ni Bossing kahit gumagawa siya ng gate ng tindahan niya. Dikit po dyan sa may salamin para po. Tapos lagyan nyo na po ng pangalan para makita po namin. Mababaw ang preno. Hindi, okay lang, mas okay nga yan. Mas okay nga yan kaysa sagad. Tingnan mo preno ko. Dito lang oh. Tara. Alright mga ka-idol, laking bagay na bukas pa yung shop ni Bossing. Nakakwento nga sa amin ni Bossing na yung shop pala na yon kung baga matagal niya nang pinaplano yon, kaso kung baga bago lang, bukas pa lang nun. Di ko lang alam kung siya nag-start, pero sabi niya kakabukas pa lang daw niya. So ang naging problema talaga yon totally yung tornilyo. Di ko lang din masisi yung unang gumawa kung nahigpitan ba yung tornilyo o hindi nalagyan ng tornilyo, kaya ganon. Siguro duda ko nun may tornilyo yon, hindi lang nahigpitan. Kasi kung walang tornilyo yon, wala siyang tornilyo, kanina pa sana yan naglock. Doon pa lang sa zigzag road naglock na yon. So dating gawin na naman, syempre galing na naman sila sa muntikan na naman madisgrasya. No, magbagal-bagal na naman yan si Ton. Mamaya yan hahataw na naman yan. Sayang nga kanina sana nasabi ko dapat dun sa dagat na tumambay kami ron mga idol. Nag-check kasi ako ng mga bolt ng caliper ko kasi nga kinakabahan rin ako ng caliper. Kasi bago lang din yung caliper ko, tapos yung disc, kinakabahan rin ako baka may maluwag dyan. Nag-check ako, di ko pala si Ton nasabihan na mag-check rin ng mga tornilyo niya, baka may malaglag. Ay, di talaga nagkamali, may nalaglag na tornilyo. Tuloy yan. Hindi na muna natin iiwan si Ton kasi baka naman wag naman sana. So time check is alas 6 na 1 minute. Alas 6 5:59, isang minuto na lang bago mag alas 6. Ayan madilim na. Nasa Gumaca, Quezon kami. So urong na naman ang oras ng ating arriving sa Kamsur. Siguro mga 12 midnight na tayo darating doon. Then bukas mamaya pagdating namin ng Kamsur, stay muna kami sa bahay ng mga magulang ko. Then biyahe na naman kami patungong Sorsogon pag kinaumagahan na, para makapahinga naman. So ito nga, traffic 3 ito, traffic kasi may ginagawa ata ritong kalsada. I-update na lang ako mga idol mamaya pag stopover namin ulit. I-check na natin yung
preno ni Ton sa harapan, yung caliper niya kung kumusta naman. Alright.